and Chronicles. Second Chronicles chapter 15. Kwento po ito ng isang tao, 'di ba, na nanindigan, no? Bakit po ito yung akin pong napili ay sa kadahilan ng ito po yung kailangan natin, 'di ba, sa mga panahon po na ito. Kasi kung hindi po tayo maninindigan, hindi tayo gagawa ng action, hindi tayo magmo-move, 'di ba? Kahit panalangin po tayo ng panalangin, kung wala naman pong actions, ay hindi rin po 'yun profitable, no? At sabi po dito sa chapter 15, gusto ko lang siyang napag-aralan na natin ito, pero ulitin po natin sa pagkakataong ito. Sabing ganon, si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin." So, makikita po natin dito from here na nabasa po natin na yung spirit ng Diyos, no, yung spirito po ng Panginoon ay nilukuban po itong si Azarias, no. At anong tawag doon, yung nangyayari po ito sapagkat meron pong ipapaalam, 'di ba, ang Lord sa kanila, ipapagawa ang Lord po sa kanila. At kapag namili po ang Diyos, 'di ba, naniniwala po ako na hindi po siya namimili ng tao without purpose, no. So meron pong purpose itong pagkapili po niya kay Azarias, at ang gagawin po niya ay alam mo yun, yung pagbibigay kasi ng instructions ng God, 'di ba, ay detalyado. Sino yung taong pupuntahan mo, ano yung sasabihin mo, 'di ba? Siya rin po kasi yung nagsasabi, 'di ba, kung ano po yung atin pong sasabihin, no? Lalong-lalo na kapag tayo po ay puspos, 'di ba, ng banal na spirito. Wala tayong ibang ipapahayag maliban sa salita, 'di ba, ng Panginoon. Kung ano po yung kanyang sinasabi, 'di ba? Ano po yung kanyang nais ipaalam or ipabatid sa pamamagitan po natin, no? At ano ba yung nangyari? Sabi niya dito, pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya." Nasa panig kayo ni Yahweh. Sabi niya, nasa panig ninyo si Yahweh. Maganda lang, no? Habang kayo'y nasa panig niya, no? Marami ngayon wala sa panig ni Yahweh, pero they are claiming na kasangga nila ang Diyos. Ito pala yung pagkakaiba nun, no? Na hindi mo po pwedeng sabihing kapanig mo ang Diyos o kasangga mo ang Diyos kung wala ka, 'di ba, doon po sa kanyang panig. Kaya importante po na nag-i-stand po tayo sa panig po ng Diyos at hindi sa kung sino-sino, no? Sabi dito, matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. So very clear, 'di ba, yung message. Very clear yung salita. Nakita natin na gagamitin po ng Diyos itong si Azarias, no? At pinapunta po niya doon po sa specific na tao, itong si Asa. Nakikita natin 'yan, si Asa na may message, 'di ba? May dala siyang mensahe at specific po yung message. Very clear, 'di ba, yung message. Bakit, ano ba yung naging problema dito? Verse 3, sabi niya, matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, walang paring nagtuturo at wala ring kautusan. That is the problem, no? Walang nagtuturo, walang paring nagtuturo, wala rin
kautusan, hindi rin sila sumasamba, sabi dito, sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, sumasamba po sila sa hindi tunay na Diyos. Yun yung problema dito sa chapter po na ito, no? Sabi niya, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh. No? Ganyan naman ang response lagi natin. 'Di ba? Kahit naman sa kapanahunan ngayon, sa oras ng kagipitan ay hindi rin tayo naiiba, 'di ba? Sa kanila na humingi po sila ng tulong kay Yahweh. Sino ba si Yahweh? Ang Diyos ng Israel. Sabi niya, siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. No? Kasi sinabi niya, very clear yung message, di ba, na nabanggit niya sa mga preceding na verses. Sabi niya na kung nasa panig ninyo si Yahweh, habang kayo nasa panig niya, matatagpuan niyo siya kung siya'y inyong hahanapin. So nag-respond sila doon po sa message. Anong ginawa po nila? 'Di ba? Humingi sila ng tulong kay Yahweh, sabi niya, at siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. 'Di ba? Wala naman, sabi ng Lord, 'di ba? Wala naman siyang itinataboy. Lahat ng mga lumalapit sa kanya ay kanya pong tinatanggap. Verse 5, mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Sabi niya, kasi just imagine na lang yung lugar na walang law, 'di ba? Walang batas. So lahat pwede mong gawin. 'Di ba? Yun yung mahirap kapag walang batas eh. Wala kang pwedeng gawin lahat ng gusto mo eh kasi wala namang batas na nagre-restrict, 'di ba, sa tao. Walang batas eh. So pwedeng gawin. Kaya nga kung tatanggalin lahat ng batas na meron ang mundo na ito, magkakagulo talaga eh. 'Di ba? Magkakagulo kasi sa batas trapiko na lang, wala nang batas kahit saan ka, 'di ba? Magulo. Magulo talaga kung walang batas. Ang mga batas, ang mga kautusan, ang mga law ay ginawa para sa tao, sa kabutihan ng tao. At ito yung problema, mapanganib, sabi niya, kasi pwede ka nang pumatay eh, 'di ba? Dahil kung ayaw mo sa kanya, patayin mo na lang, wala namang batas, hindi ka naman makukulong, 'di ba? O kaya bugbugin mo, walang hahabol sa iyo, 'di ba, na batas. Kumbaga survival to the fittest ito. Kung sino man yung, 'di ba, katulad sa jungle, kung sino yung malaki, 'di ba? Siya yung hari. At pwede niyang kainin kahit sino mang gusto niya. 'Di ba? Ganon. Kung ganon po yung mundong kinagagalawan po natin, mapanganib, magulo, no? Sabi niya, mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal, no? Kakatakot namang mag-business, no? Kung ganon, no? Sapagkat magulo kahit saang lugar. Kapag walang batas, mga kapatid, magulo, 'di ba? Napakagulo ng paligid, no? Sabi niya, ano pang problema? Naglalaban-laban ang mga bansa, sabi niya, at ang mga lunsod sa kapwa lunsod, sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ito yung bunga ng kanilang disobedience, 'di ba, sa Panginoon, no? Verse 7, ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Sabi niya, that is also the message. Magpakatatag kayo, no? At huwag masiraan ng loob, no? Sa atin, mga kapatid, na nag-i-enjoy naman tayo sa benefits, 'di ba, of being here. Pero not all of us, 'di ba? May mga kapatid din tayo na nanghangamba, 'di ba, sa kanilang situations. May mga kapatid na may mga problema, 'di ba? May mga kapatid, may mga members ng family na iniisip and everything, 'di ba? And this message is for all of us, no? Kasi akmang-akma ito eh sa kapanahunan po na natin ngayon, no? Sabi niya doon, magpakatatag kayo, no? Ano man yung problema, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, nangangailangan ka man ng malaking halaga, 'di ba? Or marami kang mga plano, marami kang mga projects, 'di ba, na gusto mong ma-fulfill sana, 'di ba? At minsan iniisip po natin, 'di ba, yung mga ganong mga
bagay, no? At marami pong problema sa mundo. Napakarami, no? Walang kapanatagan. It's the same thing, no? Kasi kahit naman may mga batas tayo sa kapanahunan po na ngayon, yung lawlessness ay, alam mo yun pa rin yung nangingibabaw eh. Ganun po kasama yung tao. Hindi po pabuti ang tao. Sa ayaw at sa gusto natin, according to the scriptures, hindi siya pabuti. Kaya panalangin na lang po natin na makasurvive po tayo sa mundo po ito, sa mundong ito na pinaghaharian ng lawlessness. No? Walang batas na kinikilala. Di ba? Kung may batas man, willing silang i-broke yun, di ba? For themselves, no? Sabi dito, ngunit magpakatatag kayo kasi hindi tayo panatag eh, 'di ba? Hindi tayo, I mean to say, hindi tayo safe sa kahit na saan man tayo pumunta, 'di ba? Maaring yung buhay na ito, konti lang ito eh. 'Di ba? Saglit lang itong kitilin eh. Maaring kitilin ito ng iba, 'di ba? Or sa mga disasters and everything, walang assurance, 'di ba, yung buhay na ito kung hanggang kailan maaring iguho ito ng sakit, maaring iguho ng karamdaman, 'di ba? Walang assurance, 'di ba? Walang assurance kung kailan tayo magtatagal. Pero salamat sa Panginoon kasi lagi po niya tayong tinuturuan, 'di ba, na maging prepared palagi, maging handa sa lahat ng pagkakataon, no? Sabi dito, magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Kasi kung ganito ba naman kagulo, 'di ba, yung mundo na kinagagalawan po ng natin, eh talagang masisiraan ka ng loob, 'di ba? Kasi walang batas eh, walang law eh. At napakagulo, 'di ba? Wala ka talagang assurance din, no? Yung certainty ng buhay, 'di ba, ay hindi ka mapapanatag. Sabi niya dito, huwag kayong masiraan ng loob, gagantimpalaan kayo saan? Dahil sa inyong mga ginagawa. 'Di ba? Kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid, ay alam mo 'yon, marami tayong pwedeng katakutan eh. Pero in the midst of all those fears, 'di ba? Minsan yung sinasabi ko nga na yung uncertainty, 'di ba, ng tomorrow or ng bukas ay hindi promised, 'di ba? Pero alam mo yun, meron tayong kapanatagan, no? At gumagawa pa rin tayo, 'di ba? Tayo alam po natin 'yan, nagka-corona na, 'di ba? Pero hindi ito nagka-war na, hindi ito naging hadlang, 'di ba, sa atin upang gawin yung mga bagay na dapat po nating ginagawa, no? Sabi niya, gagantimpalaan kayo. Lahat ng ating mga pagpapagal, 'di ba, ay may gantimpala. 'Di ba? Lahat ng ating ginagawa, especially if it is done, 'di ba, sa glory, para sa kapurihan, 'di ba, ng atin pong Panginoon. At napakaganda lang ng response ni Asa dito. Sabi niya, verse 8, nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias, na anak ni Oded, sabi niya, lumakas ang kanyang loob. Ito yung kanyang action. Matapos mong marinig yung message, matapos very clear. Wala kasing command ang God na na nakakalito. Di ba, gulo-gulo naman ng command ng God? Hindi ganoon, no? Wala. Very clear lahat ng kanyang instructions. At kapag very clear mong nakita yon, ano ngayon yung iyong response? At ang action na ginawa ni Asa, sabi niya, lumakas yung kanyang loob. Kasi kahit in the midst of all this chaos, 'di ba? Lumakas yung kanyang loob dahil merong tumugon, 'di ba, sa kanya. Doon sa Sodom and Gomorrah, 'di ba, sabi ng God, yung talagang nakarating na sa Diyos yung sukdulan na, 'di ba, yung kasamaan ng Sodom and Gomorrah. 'Di ba? Nakarating, sabi niya, sinong nagpaparating doon sa mga sa mga anong tawag doon? Sinong nagpaparating doon na sa mga kasamaan na ginagawa ng Sodom and Gomorrah? Si Lot. Si Lot na nandun. Kasi sabi doon, naging sa other scriptures, makikita natin na sabi na matuwid itong si Lot. Nagpaparating. Sa paano niya pinaparating? Sa pamamagitan ng panalangin. 'Di ba? At dinirinig iyon ng Panginoon. Dinirinig niya lahat ng mga ipinaparating, 'di ba, sa
sa kanya, no? At sinasabi din, lumakas ang kanyang loob, inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam Diyos-Diyosan sa buong Juda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya, tingnan mo, inalis, lumakas yung kanyang loob, inalis niya, di ba, yung mga kasuklam-suklam, sabi niya na Diyos-Diyosan, marami naman tayong dinidiyos, di ba, anything that you put above God ay Diyos-Diyosan. So, ang ginawa ni Asa, inalis niya lahat. Yung mga yon, ipinaayos niya yung altar ni Yahweh, no? Ipinaayos niya yung altar ni Yahweh. Ano to, no? Matindi itong kanyang ginawa, 'di ba? Matapos mong alisin yung mga Diyos-Diyosan, yung nagiging hadlang sa buhay mo, 'di ba? Nagiging hadlang sa yung paglago, i-restore ngayon, aayusin mo ngayon, 'di ba? Ipinaayos niya, sabi dito, yung altar ni Yahweh. Importante po 'yun. Makikonekta ka ulit, 'di ba, doon sa source ng lahat ng bagay, no? Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Ibig sabihin sira 'yon, 'di ba? Sabi dito, pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Juda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. May mga nakikipanirahan din katulad natin, 'di ba? Nakikipanirahan din tayo dito po sa Israel. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Alam mo, kapag naninindigan lang talaga tayo, 'di ba? Hindi tayo makakahikayat ng mga false converts. Alam mo, yung mahihikayat natin yung mga totoo, 'di ba? Katulad ng nangyari po dito, sabi niya, no, na nang malaman ng mga kasi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Yung hindi ka nakikipag-compromise, dapat may identity po tayo. Kasi kung wala tayong identity, hindi nila tayo paniniwalaan, 'di ba? Kung hindi mo binibigyang halaga yung araw ng pagsamba, paano mo sila mahihikayat, 'di ba? Kasi wala namang bunga, wala namang silang nakikita at wala namang pagkakaiba. 'Di ba? Walang pagkakaiba. Eh, bakit pa ako magiging Kristiyano? Parehas lang naman tayo, wala naman pinagkaiba. Dapat may identity, no? At ito po yung kadalasan, 'di ba, na hikayat doon po sa tao na alamin kung sino yung Diyos, 'di ba, na pinaglilingkuran po natin. Sabi niya dito, sabi dito, no, maraming mga taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng pagkahari ni Asa, no, ni Haring Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh. So hindi lang hindi lang, alam mo, hindi lang yung actions, 'di ba, yung nakita dito kay Asa. Nagbigay din siya ng kanyang handog. Kasi hindi ka po pwedeng magbigay ng ng iyong actions lang, 'di ba, sa Panginoon without your offering, 'di ba? Without your handog. Ano ba yung mga inihandog nila kay Yahweh? Kasi, 'di ba, you can love, 'di ba? You can give without love, but you cannot love without giving, no? Ito ay expression talaga ng pag-ibig, yung pagbibigay. Ano ba yung mga inihandog nila? Sabi niya dito, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro. Written talaga yun, no? Recorded talaga yung lahat. Lahat ng mga ibinibigay nila. Lahat ng mga offering nila. Minsan reklamo, ba't kailangan isulat? Ba't kailangan? Alam na yun ng Diyos. Pero alam mo, ito kasi ay encouragement sa mga makakabasa, no? Kahit dun sa kapanahunan nila, sa mga generations to come, encouragement po ito na itong WWCF Hypa, kahit gaano kahirap yung trabaho ng kapatid na ito, hindi siya lumiban magbigay. Di ba? Alam mo yan, encouragement. Encouragement talaga yon, at talagang pasasalamat sa Panginoon ang gagawin ng mga taong makakakita, 'di ba, sa ginawa. Kasi katulad nito, 700 toro at 7,000 tupa. Recorded 'yun, kapatid, ha? Recorded siya, 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Ibig sabihin may taga-bilang sila. 'Di ba? Ito, may taga-record talaga sila eh. Lahat, kahit nga yung mga ulo, 'di ba? Binibilang din 'yan. Kahit yung mga ibinibigay, nakaloob
'di ba, or handog sa Panginoon, binibilang at nire-record po 'yan. Kaya wag tayong mag-atubiling maglagay ng ating mga pangalan kasi hindi naman sa chine-check natin yung mga bagay na 'yan eh. 'Di ba? Hindi sa natin kasi ito malaki yung binigay. Hindi ganoon. But for the sake of record, kasi doon po sa mga makakakilala, makakakita pagdating ng panahon, this will be an encouragement to them. Na itong WWCF Hypa, punong-puno ng mga tao, 'di ba, na hindi nahihiyang magbigay sa Panginoon. 'Di ba? Misquoted kasi yung sinasabi pag binigay yung left, dapat hindi na malaman yung right. Kapatid, ang binabanggit doon yung pagtulong. Pero yung pagbigay sa Panginoon, hindi po yun pagtulong. Ito po ay obligasyon, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Sabi niya, nagandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 mga 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan. Gumawa ng kasunduan. Tayo, meron naman tayo yun, pastora, no? May mga pinifill upan tayong mga agreement. Dapat lahat ng mga worker may ganun, no? May kasunduan. 'Di ba? May kasunduan kasi yung kasunduan na yun, importante din yan eh. Kahit nga sa Lord nakikipagkasundo tayo, dapat ganun din, 'di ba, sa ating tahan or sa ibinigay sa atin, no, na tahanan na kung saan doon po tayo mag-aaral at lalago. Sabi dito, kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh. Yun ang kasunduan. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno at papatayin ang sino mang hindi sasamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Grabe yung ginawa nilang response dito sa talagang binigay talaga nila lahat, 'di ba, ng kanilang alam mo yon, yung kanilang pagdidesisyon. Kasi kung magdidesisyon ka, nasasamba ka kay Yahweh, 'di ba? Pag hindi ka sumamba, papatayin ka. Ganon yung batas, 'di ba, na pinapairal nila sa kapaso. Anong naging bunga nito, no? Sabi dito, pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh. Ibig sabihin, malakas talaga yung kanilang pagsasabi, ng kanilang panunumpa, no? Nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trumpeta at tambuli. Masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. Nangako sila, kapatid. Yun yung pinaka-importante na makita po natin. Naalala pa ba natin yung mga pangako natin sa Panginoon? 'Di ba? May mga pangako kasi tayong binibitawan eh. Naalala pa ba natin or nagawa na po ba natin, na fulfill na po ba natin? At tignan natin ang nangyari. At sabi nito, ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Ang sarap lang nito ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila, kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig, no? Sino ba naman alam mo, napaka lang ng Diyos natin, 'di ba? Napaka generous lang talaga niya, napaka acceptable lang talaga niya kasi nakita niya yung ginawa nila eh. Nakita niya yung response nila eh doon sa kanyang salita. Nakita niya yung talagang pagsusumikap nila eh, at yung kasunduan, yung panunumpa, 'di ba, na ginawa po nila. At ito sa assessment ng God, nakita niya nasasaliksik naman niya yung puso at isip, 'di ba, ng isang tao. Nalugod po siya. At dahil doon, binigyan niya sila ng kapayapaan sa lahat ng panig. 'Di ba? May peace. Sabi niya, inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka. So walang walang kaikaibigan, 'di ba? Walang kapamilya, kapuso, 'di ba? Kapatid, kasangga, 'di ba? Walang mga ganon. Sapagkat nagtayo, ano bang ginawa nitong si Lola? Sapagkat nagtayo ito ng malaswang, lahat ng mga malalaswa malaswang rebulto ng diyosang si Asera. Siguro hubad yung rebulto ni Asera, no? Sabi dito, winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Inalis niya sa kanyang katungkulan, no? Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka, no? Kasi siya yung hari 'di ba? Magagawa niya yung
lahat walang kaibigan, 'di ba? Walang kapatid, kapuso, 'di ba? Kasangga sinabi ko po kanina kapag gumagawa po ng mali kapatid sa kanyang tungkulin, alisin, 'di ba? Yung alisin eh. Hayaan mo munang kasi makakaapekto 'yun eh. 'Di ba? Sa paglago ng iba, 'di ba? Yung isang rotten na na kamatis kapag inano mo, sinama mo sa magaganda, bubulukin niya yung lahat ng 'yun eh. 'Di ba? Bubulukin niya. Ang mahirap lang sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba, ay maraming magaling magtago, 'di ba? Pero sabi ng scriptures, kapag may 2 o 3 sumbong, 'di ba? Nakarating na sumbong, papakinggan 'yon. Matibay yung sumbong na iyon, no? At sabi dito, kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. No, hindi natin alam kung bakit hindi niya naalis, 'di ba? So maaring may mga circumstances, 'di ba, na siguro pagkatapos alisin, nagtatayo na naman yung mga tao, or hindi man niya naalis lahat, sabi dito. Pero ang importante na makita natin, naging tapat siya kay Yahweh. Yun po yung importante, mga kapatid. Maging tapat tayo kay Yahweh. Ano man yung circumstances, ano man yung mga pangyayari, 'di ba? Ano man yung magiging problema, naging tapat siya sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat, hindi konti ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto. Ito yung mga pinaka-expensive sa kapanahunan po na ito, no? At nainilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos, no? Ano yung pinaka-expensive na bagay na meron ka na maaring ibigay mo, 'di ba, sa Panginoon? Si Asa, binigay niya yung lahat. Lahat, wala siyang itinira, 'di ba? Sa kanya, hindi, at dahil doon hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. So mga kapatid, na i-share ko po ito kasi, 'di ba, ang ating pananalangin ay dapat merong action. 'Di ba? Hindi lang tayo basta nanalangin. Most of the prayer request ay pansarili. 'Di ba? Ganito, ganyan, 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 ganyan. 'Di ba? Pero dapat kumikilos din, 'di ba, yung bawat isa po sa atin. May part tayo, 'di ba, sa iglesia, 'di ba, ng Panginoon. Kung gusto nating malugod ang Lord, 'di ba, hindi lang sa pamamagitan ng prayer, kundi katulad ni Asa dito sa 2 Chronicles chapter 15 ay nanindigan po siya, 'di ba, sa Panginoon. So yun po yung ating lesson, at salamat po sa Panginoon.